What is up mga buddy? Good afternoon guys. Welcome sa another video natin. Tungkol ito sa how much do I spend in a week here in Australia. Ayun, and gusto kong simulan yung vlog ngayong Sunday kasi usually ang ginagawa ko Sunday nagre-prepare ako ng food ko, nagluluto na ako ng maramihan for the whole week para pag galing ko sa work, magpapack na lang ako ng baon ko for the next day and pahinga na para mas maraming oras para magpahinga. So kanina bumili na ako ng groceries, check niyo yung mga pinamili ko. So this week ang niluto ko is chicken curry and ayun, magkano nga ba yung nagastos ko Sunday. So yun, tingnan natin. Okay mga buddy, kaya bumili rin ako ng dalawang Toblerone dahil papakita ko sa inyo. Tadyan! Kasi uuwi tayo by the end of this year. Ayan, nag-iipon tayo paunti-unti ng pangpasalubong para sa Pilipinas. Tada! So, etong dalawa na to, madadagdag yan sa maleta natin. Boom! Bumibili lang ako ng mga ganyan pag half price. So lahat yan, half price yan na nabili ko. Kahit pa paano nakakamura. Kaya paunti-unti muna. Cheers! Yan ang ating mga naipon, pasalubong. So dadagdagan pa natin yan. Let's go! Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Good morning mga buddy. So ngayon ay Monday and nagre-ready na tayo papasok ng work. Tapos, chinek ko yung weather app. Akala ko uulan. So, kung uulan, magbabasa na ako. Pero tinitignan ko naman sa labas, cloudy. Kaya parang naisipan ko, magbike na lang ako. At least, tipid pa. Diba? Kasi kung sakaling magbabasa ako, mga nasa $3.50 din yun. So, bike na lang muna tayo today. Kung uulan sa mga susunod na araw, saka na tayo magbus. Pero for today, bike. Yan, papasok na tayo. Anong oras na ba? 6:45. Malapit lang naman yung work. Mga 10 minutes na bike. Kaya feeling ko wala tayong gagastusin ngayong araw. Pero let's see. Grabe, sobrang mahal na ng mga bilihin dito sa Sydney. Ngayon ko lang na-realize sa isang taon kong nanirahan dito sa Sydney. Lahat sobrang mahal. Medyo bilis-bilisan na natin ng unti at baka malate pa ako. Okay. Pagiging alipin ng salapi. Let's go. Ayan. Huwag natin kalimutan mag-helmet para safe. Tadam! Diba? Bye-bye room. Mamaya ulit. Keys, phone. So yan, medyo cloudy. Kamusta naman ang bike natin? Basa. Hey, how are you? Ay, grabe mga buddy. Ganun lang, tumaan lang yung weekend.
Tapos trabaho na naman. Ganito lang buhay dito mga buddy. Grabe, sobrang mahal ng mga bilihin dito sa Sydney. Imagine, 10 minutes na bike ko. Pag nag-bus ako, nasa $3 na siya. Kailangan natin magtipid-tipid eh. Kasi sa totoo mga buddy, napapaisip ako, kaya ko ba talaga mag-settle dito sa Australia? And sa tingin ko hindi. Kaya ipon malala lang tayo. Hanggat kaya natin mag-ipon tayo. Para kung sakaling naisipan ko ng umuwi for good, meron tayong pondo, di ba? Ito, pagbabike, laking tulong para makatipid. Kasi kung $3 every day, tapos lalabas pa ako kunwari ng weekend, may ibang pupuntahan, sabihin natin $20 to $30 per week. Kailangan mong i-budget para sa transpo. Kung ano yung mga paraan na pwede nating itipid, gagawin natin, di ba? Ano na ba ngayon? September, August, September, mag-October na. Ano na rin ako dito? 1 year and 1 month. Ewan ko, let's cross the bridge once we get there. And one day at a time, di ba? Huwag muna nating problemahin yung mga hindi pa naman nangyayari. Problemahin natin yung trabaho natin today. Dapat maayos. Walang problema. And today is Monday. Wala tayong magagastos. Mukhang zero, yes. Pero syempre, iba-iba tayo ng sitwasyon. So ito lang naman yung budget ko. Monday, $0. Wala tayong magagastos ngayong umaga at nagbike tayo. Okay? So, malapit na ako sa work. Kita-kits na lang tayo mamaya pag katapos ko magtrabaho. Kita-kits na lang mamayang hapon. Ano na mga buddy? Kamusta ang buhay? Boss! Bossing! Kamusta ang mga buhay-buhay? So yun mga buddy. Tapos na naman ang isang araw. Natapos na naman ang Monday. Tapos na naman ang 8 hours. Fucking hell, mate. At tayo magbabike na pa uwi. And syempre, thank you Lord for keeping me safe today. Keeping me away from danger or what. Pulido ang work. Pulido ang trabaho. Walang mali. Tapos na naman mga buddy. Natatawa talaga ako pag natatapos yung araw. Ganito na lang ba? Kaya yung mga nagtatrabaho overseas, ganyan na lang ba? Ganito na lang ba? Everyday work, bahay. Work, bahay. I don't know guys. Anyway, Monday, wala tayong gastos. Nagbike tayo eh. Lunch natin, niluto natin. Nalimutan ko palang mag-boil ng egg para yun yung breakfast ko. Diba, pagka uwi natin, mag-boil tayo ng egg. And yun yung ating breakfast for tomorrow. Dito mga buddy sa Australia. I don't know sa ibang company, pero sa company namin, weekly yung sahuran. So tomorrow is Tuesday, and every Tuesday is payday. So tomorrow, I'm gonna get paid. Once I get paid, what should I do? Should I buy food for myself? Pero tininan ko kasi 'di ba nagluto ako ng chicken curry. Kung may matira doon for tomorrow's dinner, edi yun na yung kakainin ko for dinner. And Wednesday na tayo gagastos ulit. Ganun lang naman nangyayari sa buhay ko dito mga buddy. So yeah, magkano ang nagagastos ko for a week dito sa Australia? Sarap din sana magkasasakyan no? Siguro magbabago buhay ko pag nagkaroon ako. Charo, patience is a virtue. Hindi pa sa ngayon. Lapit lang naman yung work from home. So, since malapit lang naman yung work from home, kunting sipag lang naman magbike eh. Kunting tiyaga lang magbike. Everyday nga lang. Pag umuulan, di naman tayo nagbabike. Nagbabas tayo. Siyempre, tipid-tipid tayo. Minimum tayo eh. Hindi pwedeng minimum yung sahod. Tapos, yung lifestyle pang management. Excuse me guys. All good. Diba? Minimum na nga yung sahod natin. Natuto tayong mamaluktot ng kumot. Yun nga siya. So Monday, wala naman tayo masyadong ginastos. I mean, wala talaga tayong ginastos. Diba? So, fuck. Lapit na. Unting kembot na lang, unting padjak na lang, bahay na natin. Ay, sobra lang pag-init, buddy. Pag summer. Parang ayaw magbike pag summer, mga buddy. Grabe init kaya lakas ng ng araw. Ayan na, dito na tayo sa ating baluarte. Okay, we are here. O kuya, nakabalik ka kaagad. Di ka na tuloy. Hinihintay ko yung tawag mo eh. Sabi ko, kailan kaya tatawag si kuya? Di, okay lang. Miyerkules ka na ba biyahe? Hearing ng, ganun. Nakaaway mo yung
Bakit? Sa traffic? Ba't kasi, di ba hindi naman pwede ka bang sumama sa ganon? Ay, kailangan sumama ka talaga? Good morning mga buddy. Ang taas na ng araw. And this coming Sunday, daylight saving na. What is up guys? Kamusta kayong lahat? Today is Tuesday and nandito na ako sa bahay katatapos natin maligo, katatapos natin kumain ng dinner. Yung dinner, nagluto lang ako ng hotdog tapos scrambled egg na may sibuyas. And ayun, dito na ako sa bed, nunod lang ng mga videos. Yeah, ina-expect ko payday ko ngayon pero hindi pa dumadating. So, siguro bukas pa siya darating. Kaya wala muna tayong expenses. Pero pag dumating na yung sahod ko, magbabayad tayo ng rent, magbabayad tayo ng mga kautangan. Kaya for today, Tuesday, $0 ulit tayo. Wala tayong gagastusin. Since nagbike lang naman tayo papunta ng work, nagbike din naman tayo pabalik ng bahay. Nagluto naman tayo ng lunch natin, 'di ba? Nung Sunday, nagluto tayo. Dinner, nagluto ako ng hotdog and scrambled egg. So yeah, wala tayong ginastos ngayong araw. $0. So yun, tomorrow is Wednesday. I am hoping na sumahod na ako para makapagbayad na ako ng mga bills. And yeah, see you tomorrow, Wednesday. Let's go. Good night. Peace. Good morning mga buddy. So today is Wednesday and umuulan. Kaya hahabulin natin yung bus. Magbabus tayo papunta ng work. Yeah, so anong oras na ba? 6:39 na. 6:46, 6:45 yung bus. So, kailangan mahabol natin. Kaya bilisan na natin. And umaambon. Ang kinagandahan naman sa tinitirahan kong bahay, kahit hindi siya ganun ka homey vibes, is malapit siya sa work, malapit siya sa station, bus station, train station. So yeah, check natin. Umalis tayo ng bahay 6:39. So around 3 to 4 minutes na walk. Alright, dito na tayo sa bus station. Ganun lang kabilis. Mga 4 minutes na brisk walk. So dapat dito. Ayan. There's the bus. There's the bus. Ganito yung bus dito. In tap out. Wala na ring budget yung Opal card natin. Kailangan na nating sumahod. Okay, magpara na tayo. Pakpak. Okay. Here's the card. Ayun. Thank you. Okay. Naka $3.20 din tayo dun sa pamasahe na yun. Papunta ng work. At maulan pa rin mga buddy. Maulan na Wednesday. So yun yung bus fare natin mga buddy, $3.20. So mamayang hapon, syempre lakad lang naman tayo, pauwi naman na, lapit lang. And sana sumahod na tayo today at marami tayong babayaran. Pero sa ngayon, $3.20 muna bus fare.
let's go. Malapit na ako sa work. See you mamayang hapon. Bye. Bye guys. See you. So what's up mga buddy? Kakauwi natin galing sa trabaho and today is Wednesday. Today is Wednesday and good news. Sumahod na tayo. Sumahod na tayo mga buddy. Sumahod na tayo. Kaya yun, bumili ako ng pang dinner tsaka pandagdag breakfast and magluluto muna tayo ng dinner. Ang dinner natin ay white beans na may pata. Yun. So, kakauwi ko, naglakad ako pa uwi, nakakapagod. Sobrang mas gusto ko pang magbike kaysa maglakad, sobra. So, yeah, kakauwi natin and papakita ko magkano ba yung nagastos natin. Hindi na kailangang i-cinematic to at ako'y pagod na pagod na. So, yan, luhod muna tayo. Ano mga binili ko? Ito, bok choy, pang sahog. Bok choy is $2.70. 4 na pirasong kamatis. $1.70. And pandagdag breakfast natin, loaf bread, bumili na ako. And magkano to? $4.40. So, a total of $8.80. Yan. Tapos, yung menu natin for today, this evening, and sa mga susunod na araw. Pata. Pork pata. Pangsahog natin sa white beans. So, ito ay nagkakahalaga ng $7.06. Ito. Ilang kilo to? 1.1 kilo. So, yeah. Yun muna yung gastos natin para sa mga pagkain. And mamaya after natin kumain, i-discuss naman natin magkano yung magagastos ko sa mga bills at mga bayarin ko dito. So, magluto muna tayo ng dinner, magpahinga, and mamaya babalikan ko kayo para sa mga ibang gastusin natin for this week, lalo na sa bills. Okay? Katatapos ko maligo, ongoing ako nagluluto ng dinner. Papakita ko sa inyo yung niluluto kong dinner. Bam! White beans with pork pata. Tapos ilalagay ko yan. Sarap! Bagong saing na kanin. Yan. Lagyan natin ang patis. Gigisa natin hanggang lumambot, hanggang madurog-durog siyang ganyan. Tapos lagyan natin ang pork cubes. Boom. Pampalasa. Yan, parang okay na siya. Ngayon, ilalagay natin siya sa white beans. Ganito na siya. Boom. Sarap. Timplahan pa natin yan. Timplahan natin ng patis. Crack. Black pepper. Alam nyo na to. Ang technique. Secret technique. Magic syrup. Natudurog na yung pata. Tikman natin. Kulang pa. Lapot to. Kain construction na naman tayo mga buddy. Legit sa sarap. Hugasan na natin ang mga dapat hugasan. Yes, makakain na tayo. Ganito ang buhay mag-isa mga buddy. Luto mo, hugas mo. Diba? Independent living. Ka maghugas, ka magluluto, ano pa? Ka maglilinis. That's life. Lagyan natin ng bok choy para mabisa, gulay, mga buddy. Chef boy. Ako si Chef boy. Ganoon ang mga buhay-buhay.
Papanoorin nyo pa ba akong kumain? Wag na, tingnan nyo na lang yung yung iluluto ko. Mabihisa ito mga buddy. Yun naman, boom, kain. Kain mga idol, kain mga buddy. So yun, dinner muna ako tapos mamaya tuloy natin yung vlog. Good evening guys, good evening mga buddy. Quick recap muna tayo mga buddy. So Sunday, nag-grocery tayo ng pang chicken curry natin, which is yun yung baon natin until Friday. So wala na tayong problemahin sa lunch natin sa work. And yun, 5 days kong lunch yun. And regarding naman sa dinner dito sa bahay, just lasted me for 2 days, Sunday and Monday. Since yesterday, nagluto ako ng hotdog with scrambled egg na may onions, 'di ba? So yeah, Sunday naggrocery tayo around I think $75 yung nagastos natin nung Sunday just for the groceries. And Monday $0 kasi wala tayong ginastos. Nag-bicycle lang naman tayo papuntang work and pabalik ng dito sa bahay. Tapos Tuesday, same. And today, sumahod na tayo. Yay! Kaya yun, nag-grocery ulit tayo for dinner naman. And I think it will last for a couple of days na. And namili tayo ng pork pata, tapos kamatis, bok choy, and loaf bread pang breakfast natin. So, for the food, it cost me around magkano yun? $15. Tama ba? So, $15 for food. Ngayon, pag-uusapan natin ano yung mga kailangang expenses pa. Pag sumahod tayo, dun tumataas yung mga expenses natin. Siyempre, nagbabayad tayo ng bills. And let's see. Okay. So, yeah. So, ngayon, nagbayad tayo ng rent, which is $200. So, solong room, $200 plus electricity. So, yung electricity namin dito is billed quarterly. Yeah, every 3 months dumadating yung bill sa amin and pinaghahatian na lang namin per tao dito sa bahay. So since 5 kami dito, paghahatian ng 5 tao yung total bill ng bahay. Okay? And this quarter, around per person, $303. And sabi naman ni landlord, pwede namin siyang bayaran in installment. So hinati ko siya into 4 payments. So $76. $76 for the electricity. And yeah, so yun yung total na binayaran ko, 200 plus 76. So yun yung binayaran ko dito. And other expenses, transportation, nag-tap in na rin ako sa Opal card ko, $15 para may gagamitin ako in case na pupunta ako ng city this weekend or gagamit ako ng bus kasi umuulan, yung mga ganong instances. So yeah, $15. Pero tinitingnan ko rin naman pag ever like mga 3 to 4 days na sunod-sunod yung ulan and I think lalabas ako ng weekends, nag-add ako ng mga $20, mga ganun. So, $15 to $20 yung range for my transportation. Okay? And, ayan, dito ako nadadali sa mga kautangan. Ay, hindi muna kautangan. So, nagpapadala rin ako sa, hindi naman monthly, pero I've decided this month and last month, nagpadala ako sa parents ko sa Pilipinas. So, hindi naman ganun kalakihan. So, every week, nagtatabi ako ng $50. So, para at the end of this month, nakakapagpadala ako ng 200 or depende, 250, mga ganun. So, yeah. So, nagtabi tayo ng $50 para sa remittance. $50 for remittance. Okay? And next, yung mga kautangan natin. May utang pa ako sa credit card ko sa Pilipinas since yun yung ginamit kong pera as my pocket money dito sa Australia. Simula nung una akong dumating. So, nagbabayad ako sa kanila monthly. Pero hindi naman na ganun kalakihan. So, for my credit card sa Pilipinas, nagbayad ako ng $41.
Also for my insurance sa Pilipinas kasi nag-a-avail pa ako ng insurance sa Pilipinas. Nagbayad ako ng $32. That's per week. Kasi ang insurance ko sa Pilipinas is around $256 per quarter. Hinati ko na naman siya into equal payments. So yeah, this week nagbigay ako ng $32 for my insurance. And yung mga kautangan natin, yung mga luho natin dito sa Australia, total ko na lang yung mga hindi ko na i-detail, yung kakahiyan naman. And yung mga kailangan nating bayaran dito sa Australia is around $138. So yun yung expenses natin for today. Yung bills sa bahay, yung rent dito sa bahay, yung kasama na yung electricity, and yung remittance padala sa parents, tapos yung insurance, credit card sa Pilipinas, and then yung mga credit debt dito sa Australia, which is around $138. Okay, yun na. So, it's already 9:34 in the evening. Medyo inaantok na rin ako kasi napakain tayo ng marami. Construction worker, at ang sarap nung niluto kong white beans na may pata team. Sarap. So, yun. Tomorrow is Thursday. Malapit nang matapos yung linggo. Thursday, Friday, tingnan natin kung anong mga gagastusin pa natin for the rest of the week. So, yeah. Ayan. Try nyo pala to. Try nyo pala yung yung mga jacket from Rich Boys. Ang gaganda. Ang kakapal nung tela. Tapos, ang ganda. Ang comfy. Comfy ng mga jacket ng Rich Boys. Kaya, pag uwi ulit ako ng Pilipinas, bibili ulit ako ng jackets and t-shirts from them. So, yeah. And speaking of luho, yeah, muscle gun. Bumili tayo ng muscle gun kasi for the whole week, 8 hours a day, lagi ako nakatayo sa trabaho. Tapos, yung isang hobby ko, which is skateboarding, gamit ko rin yung mga paa at legs ko. So, bumili tayo ng muscle gun. Can you see it? See? Yeah. Ganyan lang. Ito yung sinasabi kong mga luho, mga body. So, ito, nabili ko siya sa JB Hi-Fi ng $150. And, installment naman. Installment into 4 fortnights. Parang ganon. Basta, kasama to sa mga sinasabi kong mga luho. Para ma-massage yung mga paa natin, di ba? Mga legs natin. So, yun. Okay? So, after this one, magtututbrush na ako and rest. So, I think this is good night and see you tomorrow. Good night. Ooh. Sitting in the basement apartment I rented with you. So, mag-backboard tayo dito. Backboard. Ayun. Backboard. Uy, ano ba yun? Parang tanga. O, game. Ay, ano ba yan? Fucky. Game.
Game. For the boys. Uy. Dulas na naman ako. Ilang beses na yun ah. Isa pa. Uy. Uy. Okay. Ollie up lang naman, mga body. Dito. Uy. For the ano yan? For the vlog. Pakitaan ko sa'yo ng kickflip. Oh, shit! Isa pa. Trial. Testing. Paano na yung vlog natin? May bago na namang skatepark eh sa Penrith, no? Pero yung diba, nakita ko yung kang Leon na... Nollie big spin para sa inyong mga body. Nollie big spin para sa mga viewers. Uy! Testing. Testing waters. Uy! Pilit na pilit. Uy! What is up mga buddy? Today is Sunday and start na naman ng panibagong linggo. Pero bago magsimula yung panibagong linggo natin, gusto kong i-summarize kung ano yung mga nagastos natin for the previous week. Pag-uusapan natin kung magkano yung nagastos natin for each day and yung total expenses natin for the whole week. Okay? Sunday, gumastos tayo ng $75 para sa food na kailangan nating i-prepare para sa lunch natin for the whole week. So, yung $75 na yun, covered na yung buong lunch natin for the whole week, including Sunday pa nga eh. From Sunday until Friday na lunch. Yun yung kinain natin. And kasama na din dun yung Sunday, Monday, and Tuesday na dinner. So, diba, laking tipid, $75. Nagluto tayo ng chicken curry and pinakain tayo ng ilang meals. So, yeah. And babalikan natin sa video. Monday and Tuesday, wala tayong ginastos. $0 mga buddy. $0 itlog, bokya. Wala tayong ginastos ng 2 araw dahil nakaprepare na lahat. Nakaprepare na lahat ng food natin and kaswertehan, malapit yung bahay natin. Papunta dun sa work. Nagbike tayo papunta, nagbike din tayo pauwi. So, in terms of transportation, wala tayong ginastos, lalong-lalo na sa food kasi nag-prepare na tayo. Pagdating ng Wednesday, dumating yung salary natin, payday natin that day. So, medyo umakyat yung expenses natin. So, Wednesday, nagbayad tayo ng rent. Yung rent ko dito sa sariling room, own room, common kitchen, common bathroom, $200 per week. And electricity, nagbayad din tayo ng electricity, yung electricity natin. And this quarter per tao is magbabayad ng $303. Hinati ko siya into 4 equal payments. Yeah, magbabayad tayo ng $76 per week na dagdag sa expenses natin. So sa rent, $200 per week. Yung electricity natin is $76 per week. Transportation, nag-aalat din tayo ng transportation natin kasi minsan during inclement weather na tinatawag or mga maulan, hindi maganda yung panahon, nagte-take tayo ng bus. So, nag-alat ako ng
$15 kasi pwede naman akong maglakad pa uwi. So, yung papunta lang naman yung nagtitake ako ng bus, which is around $3 to $4 depende dun sa araw. And ano pa ba yung ginastos natin ng Wednesday? Insurance. So, dito sa Australia, mandatory na merong insurance yung mga tulad ko na overseas workers or mga international students. Kailangan mag-avail ng sariling insurance kasi hindi tayo covered ng Medicare. Hindi tayo sagot ng government in terms of medical expenses. So, kailangan natin mag-avail ng sarili nating insurance policy. And my insurance policy is $60 per month. And kung hahatiin ko yon into equal payments, nag-aalat ako ng $15 per week. Okay? So, for my insurance, nag-aalat ako ng $15 per week. And naubos na yung niluto natin or prepare natin nung Sunday. Kaya bumili tayo ng pangkain natin nung Wednesday. So, bumili ako ng pata, which is pork leg. Bumili tayo ng pata, tapos meron naman tayong stock na white beans. And it cost me around $16 para dun sa mga ingredients na kakailanganin. Okay? And at the same day, Wednesday, nagbayad din ako ng mga obligations ko sa Philippines, which is tulad ng credit card. So, sa credit card, nagbayad ako ng $42 para sa credit card ko sa Pilipinas kasi may mga naiwan akong obligations, may naiwan akong debt dun sa credit card ko, which is binabayaran ko ngayon, $42. Meron din tayong insurance sa Pilipinas. So, hindi ko pa siya binibitawan yung insurance ko sa Pilipinas kasi hindi ko pa naman alam kung saan ako mag-settle down. Depende pa kung bibigyan tayo ng opportunity dito sa Australia, edi maganda. Pero kung kasamang palad, babalik tayo ng Pilipinas, at least meron pa tayong insurance sa Pilipinas. So, hindi ko muna siya binibitawan and nagbabayad ako ng $32 per week para sa insurance sa Pilipinas. Remittance para sa pamilya, nag-budget din ako ng $50 per week and nagpapadala ako ng at the end of the month sa Pilipinas. So, kung ano yung maipon ng $50 per week na yun yung pinapadala ko sa Pilipinas. Ano pa ba? Nung Wednesday, nagbayad din tayo ng mga kautangan dito sa Australia. Kasi dito may tinatawag silang afterpay or yung step pay. Siyempre, hindi maiwasan na bumili din tayo ng para sa sarili natin. And bumili ako ng mga wants. So, around $140. So, yun yung ginastos natin for Wednesday. Kasi payday natin, medyo nag-spike yung mga expenses natin pag payday. Talagang dun talaga lalabas yung expenses ko. So, total na ginastos natin that day, nung Wednesday, is around $585. And Thursday, meron ba akong ginastos nung Thursday? Wala din akong ginastos nung Thursday. And pagdating naman ng Friday, thank God it's Friday, diba? Bumili tayo ng pampachill lang natin, pamparelax. So, bumili ako ng 6 cans of beer and it cost me $29. Saturday, wala din tayong ginastos kasi nag-top up na tayo sa Opal card natin. So, may laman na yun. Lumabas ako ng Saturday, nag-skate with my mates and bus fare lang yung ginastos natin. Di naman tayo kumain sa labas. The whole afternoon, nag-skate lang kami. So, yun. That's the whole week na nangyari sa atin. And yun yung mga ginastos natin for the whole week. If I'm going to sum up all my expenses for the entire week, ang nagastos natin is around $660 per week. So, please do take note that yung expenses natin or yung expenses mo, expenses ko may vary depends on how we live our lives. Diba? So, kung grande yung buhay mo, for sure, mataas din yung cost of living mo. Yeah. So, ano pa ba? Isa pang take note is wala pa tayong liabilities like kotse, bahay, living alone here in Australia independently, and living on a tight budget. Yung as in tipid na tipid. Hindi naman tipid na tipid. Actually, yung $660 na yun, plus and minus, or should I say plus, magdadagdag pa ako ng siguro around $50 to $100. Pwede kong sabihin ang total expenses ko ay $750 to $800. Pwedeng doon nagre-range kasi hindi pa nga kasama dito
dito yung eating out with my mates. Hindi pa dito kasama yung kumakain ako sa labas. Hindi pa kasama dito yung namamasyal ako. So, I would say magdadagdag pa ako ng $50 to $100 para kahit papano nabibigyan ko din ng time yung sarili ko para mag-unwind, diba? So, yeah, this is the end of the vlog and I hope kahit papano nabigyan ko ulit kayo ng insights kung paano yung gastos. Mag-isa lang naman. Etong $750 to $800 is single, walang kotse, walang bahay, walang any liabilities dito sa Australia. As in, work, bahay, malapit yung bahay, and yeah, so that's it. $750 to $800 as kahit pa paano, yun na yung kahit pa paano, medyo okay, pero naghihigpit pa rin ng namamaluktot pa rin sa kumot. So, yeah, so this is the end of the vlog, guys. I hope you enjoyed it. And alam nyo na, and thank you rin pala from the previous vlog natin, which is paano ba makapunta dito sa Australia. Ang galing. Salamat sa support kasi nakita ko yan sa channel natin. Nadagdagan tayo ng at least 50 subscribers from that last upload. So, thank you so much sa support. I hope magtuloy-tuloy yung suporta nyo dito sa channel. Alam nyo na, like, share, and subscribe. And thank you for watching. See you on my next vlog. Peace!